Sa baryo ng San Telmo, sa pinakasilid ng lumang bundok sa Samar, may isang maliit na bahay na gawa sa pawid at kawayan. Doon nakatira si Aling Tasya, isang babaeng matandang halos hindi lumalabas sa liwanag ng araw. Ang mga bata sa baryo, kapag napadaan sa tapat ng bahay niya, ay tumatakbo agad kasi daw yan ang bahay ng mambabarang. Ngunit kakaunti lang ang nakakaalam na sa loob ng madilim na bahay na iyon, may isa siyang anak, isang batang babae na hindi ipinapakita sa iba. Ang pangalan niya ay Lira. Si Lira ay ipinanganak na kuba at simula pagkabata, itinago na siya ng kanyang ina. Hindi dahil sa hiya, kundi sa takot. Takot na baka pagtawanan, takot na baka saktan ng mga tao, takot na baka matulad siya sa ina niyang tanging tinitingala lamang ng mga espiritu. Ngunit si Lira ay matalino, tahimik, mapagmasid at may pangarap. Tuwing gabi, habang kumikislap ang apoy ng lamparang langis, nagbabasa siya ng mga lumang aklat na dinadala ng kanyang ina mula sa bayan, hanggang sa siya ay makapagtapos ng sekundarya at pinilit niyang makapasok sa kolehiyo sa syudad. Ayaw ni Aling Tasya, pero napilit din. Anak, ang mundo sa labas, hindi tulad ng iniisip mo, sabi nito, habang inaayos ang maliit na baon ni Lira. Ngunit ngumiti lang si Lira. Kaya ko po, Nay. Gusto ko pong maging guro. Ayoko na pong matakot. At iyon ang huling araw na nakita siyang masaya ng kanyang ina. Pagdating ni Lira sa kolehiyo, agad siyang naging tampulan ng mga mata. Hindi dahil sa katalinuhan niya, kundi dahil sa kanyang likod na kuba, sa paraan ng kanyang paglakad at sa tinig niyang halos pabulong. Uy, ayan na si Notre Dame, sabi ng isang estudyanteng lalaki. Sabay tawa ng grupo. Magandang hapon, Kuba! Sigaw ng isa pa. Tila laruan siya ng mga walang magawa, lalo na ng grupo ni Vanessa, Jude at Rona. Mga sikat sa klase, magaganda at uubod ng yabang. Tuwing recess, tinatapon nila ang baon ni Lira. Tuwing papasok, inuupuan nila ang upuan niya. Isang araw nilagyan pa nila ng ipis ang bag niya, sabay tawa nang halos mabaliw siya sa takot. Ngunit hindi lumalaban si Lira. Umiiyak lang siya sa sulok ng CR, tahimik, sinasabi sa sarili, hindi ako magiging katulad nila. Hindi ako magiging katulad ni nanay. Ngunit habang tumatagal, may mga bagay na hindi kayang pigilin ng luha. Lumipas ang 3 buwan. Dumating si Lira sa bahay nila sa baryo. Payat, walang gana, at may mga pasa sa braso. Anak, ano to? Tanong ni Aling Tasya. Nanginginig ang kamay. Walang sagot si Lira. Tumingin lang siya sa sahig at muling umiyak. At sa gitna ng gabi, habang tulog ang dalaga, tahimik na pumunta si Aling Tasya sa labas. Doon, sa tabi ng puno ng balete, binuksan niya ang isang kahon na gawa sa kahoy na kulay itim. Sa loob nito, kumikilos ang mga alupihan, gagamba, at mga kuliglig na parang may sariling buhay. Isa-isa niya silang pinakain ng piraso ng tela na galing sa bag ni Lira. Habang binubulong niya ang mga salitang, ang dugo ng anak ko ay hindi basta-basta dinudungisan. Ang luha niya ay sumpa sa mga humipo. Sa 3 gabi, maririnig niyo ang paggapang ng mga nilalang ng dilim. At sa ika-4, lalasunin kayo ng inyong sariling laman. Sa dormitoryo ng kolehiyo, si Rona ang unang biktima. Habang naliligo, naramdaman niya ang gumagapang sa kanyang binti. Una, akala niya lang ipis. Pero nang tumingin siya sa sahig, nagdilim ang paningin niya. Puro alupihan, gumagapang papasok sa kanyang balat. Sumigaw siya ng ubos lakas, pero nang dumating ang mga kasamahan niya, patay na siya. Nakahandusay sa sahig, nakadilat, at lumalabas ang mga gagamba sa kanyang bibig. Heart attack daw, sabi ng pulis. Pero si Vanessa, hindi makatulog mula noon. Si Jude,
na madalas nagtutulak kay Lyra ay nagising sa kaluskos sa ilalim ng kama. "Vanessa, tumigil ka nga," bulong niya. Ngunit wala si Vanessa. Pagbaba niya ng tingin, may nakangiti sa dilim. Isang babaeng kuba, basang-basa, nakatingin sa kanya. Lilira. Pero bago pa siya makagalaw, sumirit mula sa sahig ang daan-daang langgam, ipis at gagamba. Gumagapang papasok sa kanyang ilong, sa kanyang tenga, sa kanyang mata. Nang matagpuan siya kinabukasan, nakaupo siya sa kama, nanginginig. Buhay pa ngunit wala ng mata. Paulit-ulit lang niyang sinasabi, "May gumagapang sa loob ko." Si Vanessa na lang ang natira. Hindi na siya pumapasok, halos baliw na sa takot. Hindi na rin lumalabas ng kwarto at tuwing gabi ay naririnig na lamang ng mga kasama niya ang kaluskos sa bubong at ang mga kuliglig na hindi tumitigil sa paligid ng dorm. Hanggang sa isang gabi, nagising siya sa bulong. "Bakit mo ako sinaktan, Vanessa?" Nang lumingon siya sa salamin, nakita niya si Lyra. Kuba, madilim ang mukha at sa mga mata nito ay may mga alupihang gumagapang. "Hindi ko sinasadya," sigaw ni Vanessa. Pero huli na. Ang salamin ay biglang napuno ng itim na usok at mula roon ay lumabas ang isang kamay, matanda, kulubot at puno ng itim na sugat. Kamay ni Aling Tasya. Hinawakan siya nito sa ulo. Sabay sabing, ang ina ay laging handang pumatay para sa anak. Natagpuan si Vanessa sa kama, nakanganga at puno ng mga bubuyog sa loob ng tiyan. Makalipas ang isang linggo, nakabalik si Lyra sa baryo. Tahimik siya, tila wala ng luha. "Nay," ngumiti si Aling Tasya. "Wala na silang makakapanakit sa iyo." Ngunit nang sumunod na araw, may nakita ang mga kapitbahay. Si Lyra, nakahandusay sa silid, patay. Nakagat daw siya ng alupihan habang natutulog. At sa tabi niya, bukas ang kahon ni Aling Tasya. Walang laman. Sabi ng matatanda sa San Telmo, tuwing gabi ng ulan, maririnig pa rin ang paggapang ng mga alupihan sa ilalim ng lupa. At kapag nakarinig ka ng babaeng umiiyak sa tapat ng iyong bahay, huwag kang lalapit. Dahil baka hindi iyon tao, baka iyon si Lyra, ang batang kuba na humihingi ng tulong. At kung maramdaman mo namang may gumagapang sa balat mo habang natutulog, huwag mong galawin. Baka barang iyon na naghahanap ng bagong laman.